Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? At heto na naman ako. Nandito sa Jeddah, sa Cornets. At araw ng Biyernes ngayon. At naggala-gala tayo. At eto, papakita ko ngayon itong sa Al-Balad ngayon. Tignan nyo. Ang luwag ngayon at ang ganda. Inayos na itong dati. Guys, alam nyo, dito sa lugar na ito, di ba? Meron na dito yung Al-Baik at maraming mga dito, mga establishment, mga nagtitinda ng mga gates, mga sabon at mga gamit dito sa lugar na ito. At tignan niyo guys, ngayon napakalawak na at na siya, may park na siya. Tignan niyo maluwag na. At ito yung pinaka-sentro dito sa Cornets Al-Balad. At Biyernes ngayon at naggalagala tayo. At napakalawak na rin ng mga dito. May mga upuan at may mga tanim-tanim na rin dyan. At ito yung Al-Mamal Center naman. At doon naman yung Saudi Post. At ayan, ang ganda guys. Tuwing Biyernes dito, lalo na hapon, marami mga naggagala dito. At ngayon katanghalian, tapat Biyernes. At wala pa masyadong tao. Mamaya guys, na marami ng tao dito. At ayan, pinakita ko lang sa inyo itong Al-Balad. At ayun ng sakayan ng bus. At iba na yung yung Sabco Jeddah bus ng sasakyan na yun. At tignan ninyo guys, ang lawak, ang ganda. Dito noon dito, yung Al-Baik. At iba na yung itsura ngayon at maganda na. Ang lawak guys, diba? At doon naman yung sa museum, Red Sea Museum. At tara, papasok tayo at papakita ko sa inyo guys. Maganda na rito at ayan yung dadaanan ninyo, naka marmol na at may mga bato-bato. Ayan. At tara guys, punta tayo doon sa Red Sea Museum para makita rin din ninyo itong madulas. Yung lagyan nila ng lininis nila dito at yung daan marmol na. At tara, pasok tayo dito sa Red Sea Museum. Yan ang Red Sea Museum guys. Yung mga kagamitan ng mga tao noong unang panahon dito sa Saudi Arabia. At yung mga treasures ba na nakita nila sa mga ilalim ng karagatan. At tara, pasok tayo guys. Ito nga pala yung Red Sea Museum. Ayan. At tara, pasok tayo dito guys. Inayos na nila ito at para maraming mga tao na mga turista na makita itong museum nila. At ito guys, yung na-discovery nila nung unang panahon, yung Al-Bont. Ito yung Al-Bont building stand as a remarkable testament to Jeddah, rich maritime and architectural heritage. Yung Ministry of Culture, inayos nila to guys, itong lugar na ito. At during the restoration, significant findings were uncovered, including timber, fields, sheep, rings, and ceramic fragments witness to Al-Bant and Jeddah bustling forth history, the history of trade and craftsmanship. Yung pagkakagawa nito, yung mga dumadayo dito ng pilgrimage and maritimes, yung pagpapalitan ng kanilang mga produkto ay dito nang dumadaan sila dito sa Jeddah. At ito guys, tingnan ninyo, ito yung sa ilalim. Ito na lang yata yung natira underground yan guys. At ito guys, pakita ko rin sa inyo itong kanilang mga
inaano sa kanilang bahay yan, mga ceramics, marbles, ayan, iba-ibang klase. At ito yung kanilang baluster, ayan, matagal na yan. Design ng kanilang mga bahay at mga sa flooring, ayan guys. Iba-ibang klase. Tara, pasok pa tayo doon sa ibang kwarto para makita ninyo itong Red Sea Museum. So, eto guys, alam niyo dito sa Red Sea Museum, bawal yung may plus na cellphone. Pwede kang mag-video-video kung gusto ninyong ipakita, panood sa mga tao, kung ano yung mga pangyayari dito sa Jeddah. At ito guys, ito nga kinukwento ko sa inyo. Kung ano yung base na nalalaman ko lang na, correct me if I'm wrong, kung ano man mga nasasabi ko. Kasi hindi naman tayo historian at kung ano lang nakikita ko at pinapakita po sa inyo para makita nyo rin itong sa museum na dito sa Red Sea. At ito yung pinaka guys, yung pinaka sentro dyan. Ano lang to, cartoon na style ng kanilang pagkakagawa. At ito yung mga, alam niyo ba ito nung unang panahon guys, yung mga nag-hajj na pumunta sa Makkah. Ayan yung mga tao na yan. Mga picture. At dito guys, tara punta tayo dito. Marami tayong makikita at ipapakita ko sa inyo itong Red Sea Museum. Sa mga gustong pumunta rito para malaman ng istorya ang ano nila dito, yung kaganapan. Pumasok kayo dito is free. At tignan ninyo yung mga umrah na mga ibang lahi ay pumupunta rito. At tignan niyo guys, ito yung mga ano nila, kompas kung saan ang lugar na sa Makkah. Napakatagal na ng panahon yan, yung mga kompas nila yan guys, ginagamit na para hindi sila maligaw. Ito yung ano nila guys, yung indicator yung sa kung saan yung kibla o yung bahay sambahan dito sa Makkah. Yan ay 18th century pa yan guys, yung kompas na yan. Napakatagal ng panahon, 18, 19, 20, 300 years ago na nakalipas. At ayan no. At guys, tara punta pa tayo dito. At heto guys, yung kanilang mga ano noon, yung records o yung wala pang ano noon ikama or yung kung pupunta ka dito sa Saudi Arabia, yung mga records lang ngayon. At ito naman yung sa daungan, Angkor, ayan na ano nila to, na hukay nila sa ilalim ng karagatan. At tingnan ninyo guys, so ito yung mga dito, layag noong unang mga panahon na yan. Pinapalabas nila mga ship o yung barko na malalaki. Ayan yung mga iba-ibang tao, may African, India, Sudani, ayan, napakarami, Yemeni. At ito yung mga ano naman nila, mga paintings. At ito yung mga bahay ng mga old houses noon, no? At pinrame nila para makita ng mga tao na yung kanilang mga kabahayan noong unang panahon na yan. Ayan, dadaanan din natin yan, ipapakita ko sa inyo guys. At pupunta tayo dyan sa old houses nila. Yan yung old Jeddah noon, yung mga bahay nila. At ito guys, tingnan ninyo, yung bahay nilang unang panahon, yung papakita ko rin yan at pupunta tayo doon. Yung green na may pintura. Ayan guys. At tara, punta pa tayo dito guys, papakita ko sa inyo. Ayan no, yung kanilang mga drawing, mga paintings. Ayan no, yung Myths and Beliefs. Myths and Beliefs.
The Red Sea has been continuously sailed for over 5,000 years. Napakatagal na guys, 5,000 taon na, and shared by many ancients and contemporary cultures with our trade and history. Kaya yung pag-trade nila at saka mga kung saan sila pupunta na ruta came along myths by the ancient Egyptian, Greeks, Persians, Arabs, Ethiopians, Romans, Byzantines, Portuguese, and many more cultures. Yun na ang pinaka-importante na Red Sea yielded fantastical religious and historical narratives. The ancient Egyptian believed in the God, No or None, the Father of gods and embodiment of the primordial waters from which the world emerged. An idea thought to have developed in the relation to the turbulent waters of the Red Sea. Arab sailors' legend mentioned sea monster, jinns, and mermaid-like creatures resembling dugongs, yung malaking isda. Stories tied to early episodes in the heritage of the Arabian Peninsula also appear in the sacred texts, historical records, and oral traditions. The Red Sea has long inspired narratives both real and imagined, highlighting its enduring role not only as a physical facade but also as a wellspring of storytelling. Mga story ba? Myths and beliefs throughout the history. Ito nga guys, ikita niyo yan. Napakalaking ano nito, hindi ko alam kung ano to, kung mermaids. At ang itsura niya guys, ayan ang sinasabi nila na meron sa karagatan dito sa yung paniniwala nila na ito. Tingnan ninyo, may mermaids. Napakalaki tingnan ninyo, mermaids. At apat ang galamay at hindi ko alam kung anong klaseng mermaids ito. Ito nga yung paniniwala, myths and belief. Yan yun guys. Ito yung sinasabi na may stories tied to early episodes in the heritage of the Arabian Peninsula, also appearing sacred texts, historical records, and oral traditions. The Red Sea has long inspired narratives both real and imagined, highlighting its enduring role not only as a physical passage but also as a wellspring of storytelling, myths and belief throughout the history. Ayan guys. Ayan guys, tingnan ninyo. Napakalaking ano yung ano lang to, kumbaga ginawa nila na imagine na meron daw sa ilalim ng karagatan na ito nga yung mermaid. Ayan. Yung mga tao na nagkukwento-kwento tayo yung kanilang mga excuse me. Ito yung kanilang mga drawing na ayan, na mermaid. Yan, at yung myths and belief yan. Myths pala to o myths. Basta myths and beliefs. Yan. So tayo na guys at akit pa tayo dito sa itaas at para makita ninyo itong history dito sa museum. At alam niyo guys, yung kanilang pamumuhay noon na yan, yung pangingisda. Kaya makikita natin sa Central Fish Market, marami mga isda na marami nakukuha dito sa kanilang karagatan. At ito yung kanilang mga ship na sasakyan na dumadaong at pumupunta sa Red Sea. Ayan, mga sasakyan nila guys, mga sasakyan na pangkaragatan. Ayan. Nakapaskin dito. At ito yung dito na sailing the Red Sea na for centuries the Red Sea has been a vital maritime corridor linking Africa, Asia, Europe, and the Mediterranean. This strategic waterway facilitated
the transport of goods like yung na transport nila na yung mga pangsangkap ba, lasa, kagaya ng mga spices, at saka yung mga textiles and precious metals like gold. Yan, and shaping the economic and cultural landscape of the ancient world. Early settlers chartered routes through narrow coral bottlenecks to reach cities like Yambo and Jeddah on Saudi Arabia western coast. The first map retraced these spots made navigable by skill and knowledge of Arab geographers of its seasonal monsoons, strong currents, and hidden reefs. Technical progress of the boats like the Dow. These iconic wooden vessels became central to the Arabian and African trade. Those harnessed the wind, ensuring swift voyage between bustling ports such as Jeddah, Massawa, and Aden. Alongside this trade, fishing sustained coastal communities. Waters also carried yung mga nagpupunta rito na pilgrims on their ways to papunta sa Makkah, and scholars spreading knowledge, creating enduring bridge between cultures. So ayan guys, yung kanilang mga sasakyan na pupunta rito sa Saudi, gawa sa mga kahoy, mga boats, tawag nila doon, like the Dow. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys. So, ayan. Mga sasakyan na pangkaragatan. Ayan ang mga ginagawa nila na kahoy para makalayag, makapunta, at yung mga pilgrims na iba-ibang lahi na pupunta rito kagaya ng Sudani, Egyptian, Yemeni, Ethiopians. Ayan yung mga sasakyan nila na pinupunta yung mga nag-i-immigrate dito para yung mga pilgrims na pupunta sa Makkah. So tayo na, akyat pa tayo guys. At tara, may second floor pa dito guys. Para masilayan pa natin itong sa itaas, itong Red Sea Museum. Inano na lang nila to guys, ni-restore nila at pinaganda para makita ng mga tao at masilayan itong lugar ng kanilang museum dito sa Jeddah. At ayan, napakalawak, napakaganda. May taas pa, pero dito lang tayo sa second floor. Ayan guys. At dito sa kwarto naman na to, ito mauuna bago doon. Kasi yung pinakadulo doon. Ayan. At eto. Tingnan ninyo guys, oh. Ito yung mga ito yung mga pera guys nung mga ginagamit nila na bibili. Yan yung silver dirhams, yung Mamluk copper. Ayan, at saka meron din silang Fatimid gold dinar, yung Bayid silver dirham. Maraming mga dito guys, so tingnan nyo yung mga pera, mga gold at saka silver. Ayan nga, yung mga ginagamit nila na the evolution of Islamic coinage from the Umayyad to the Mamluk periods. This collection of dirhams and dinars spanning the Umayyad to Mamluk period 732 noong 1454 illustrates the development of Islamic coinage. Yung mga silver na dirhams na yan guys were central to. At heto guys yung kanilang pera, mga silver yan.
at gold, yung dirhams ba na sinasabi nyo na at saka yung manluk copper, pati mid gold dinar, bayad silver dirhams. At yan yung ginagamit nila na pera noong unang panahon. The evolution of Islamic coinage from the Umayyad to the Mamluk periods. The collection of dirhams and dinars spanning the Umayyad to Mamluk period 732 to 1454 illustrates the development of Islamic coinage. Silver dirhams were central to commerce across the Red Sea, facilitating trade between Arabia, Egypt, and East Africa. Gold dirhams, symbols of wealth and authority, reflect the region's economic and political dynamics. Ayan. Yung mga yung dirhams na pera noong unang panahon. At ito naman guys, yung kanilang ano ba to? Tawag dito yung gold damascens, perlas mechanic weighting set, base period 11th century pa yan mga yan guys. At cast and engraved brass quartz. Ayan, at saka yung pag-ano nila, pagtitimbang nila, at yung pinakamahalaga na measuring precious commodities. Ayan ang pag kilo-kilo guys. This rare weighting sets comprising from bronze bowls and lead weight of different sizes was used to measure precious commodities like the creepers of display. The bronze bowls bear Coptic inscriptions reading Alif Lam Mem Sad, a phrase incorporating disjointed letters found of the beginning of chapters in the Quran. Ayan guys. At ito yung perlas na nakukuha nila sa ilalim ng karagatan. Tingnan nyo guys, so perlas and pearls. At ito naman yung what's this, sisa? This sisa? What? Silver. Yan yung kanilang mga inumin na gawa sa ano po? Silver. Ayan o. At ito naman guys, ito yung kanilang mga tasa. At yung mga nahukay nila sa lupa na unang panahon pala may mga na rin pala dito, mga Chinese. Ayan guys. At ito naman yung kanilang banga na kapag gusto nilang uminom, malamig ang pinaglalagyan nila ng tubig ng banga na yan. Nung unang panahon din yung mga matatanda natin, yan ang pinaglalagyan ng tubig para malamig. This is a porcelain guys, mga gawa sa porcelain. This is China. Yan in the sea or the Red Sea yan nakuha nila guys. At ito yung mga, what's this books? Quran? Guys, ito yung mga yung books na kung saan na pupunta sila sa Makkah. Yan yung mapa na para hindi sila may maligaw. Ngayon. Tingnan ninyo guys, yung mga nangyari nung una pang mga panahon na sinasalaysay dito na kung saan sila
pumunta. Ayan, mga books. At dito guys, alam nyo, eto, yung pagpunta nila nung sa Makkah na mag-hajj sila. Ayan. At naglalakad-lakad sila ng kanilang mga sasakyan ay camel. At itong iba naman ay naglalayag na sasakay ng mga barko, ship na malalaki. Ayan. At ito naman guys, yung kanilang mga produkto na ginagawa. Ayan. Ito mga nagtitinda noong unang panahon. Diyan, ng mga kanilang mga, matagal na rin pala to guys. Oh. Hindi naman unang panahon, yung mga nakaraang mga taon pa lang pala. Yan, may mga nagtitinda pa rin pala ng mga ice cream pa noon pa. Ayan, matagal ng panahon yan guys. At dito, ayan, yung kanilang mga pasaporte, yung mga passport. Ayan, nandyan pa rin, oh. Saan sila naglalayag-layag. Ayan, guys, oh. Yung mga kanilang mga pinuntahan, kung saan na destination, ayan, may mga stamp pa dyan, oh. At ito yung kanilang mga maps. Yung kung saan sila tutungo. Yung nga sinabi ko sa inyo na yung compass. At ayan, naglayag-layag pa sila, no? Tingnan ninyo yung mga sa kanilang mga sasakyan ng unang panahon pa yan, guys. Mga Sudani, Ethiopians, Egyptian, ayan, mga sasakyan nila na ship. Ayan, yung mga nag-pilgrims. Yun na sea faith. 4 century pilgrims have crossed oceans and seas, carrying faiths, passports, and pocket Qurans, enduring hazardous waves and long months of navigation to reach Makkah and Medina. Yung ano lang nila, yung kanilang pananampalataya na hawak nila. At saka yung passport. Ayan yung mga passport nila guys. So, ganyan yung passport nila. Ng mga noon pa. Wala pang mga maayos na kamukha na sa atin. Na, ano, ayan yung mga passport. Oh. Ganyan. Lalaki oh. At yun nga, along the way, caravans of pilgrims traveled together, united by common purposes. Their spiritual journeys were mapped out in detail. Charts and defeated the routes through the Red Sea, the Gulf of Aden, and onward to the Arabian Peninsula. These maps used by sailors and pilgrims guided their way through both familiar and treacherous waters, marking critical landmark and safe harbor along the way to the holy cities. Ayan na. Mga sasakyan nila. At saka yan yung passport nila guys. Wala pang kamukha sa atin na mga maayos pa na passport. Ito yung mga passport pa ng unang panahon guys. At tara, punta pa tayo dito. At ayan yung mga kanilang mga pasaporte pa noon, no? Lalaki. At yung mga Qurans. At yung kanilang ito yung kapag naglalayag sila, ayan yung mga kanilang hand carry. At kapag ayan yung mga passport pa nila, yan malalaki na yan. At ito yung kapag nauuhaw sila, yung mga ayan, hawak-hawak nila, sinasakbit nila, yun na yung bronze. At ito naman yung yan, bag ng mga kababayan kapag nauuhaw din sila, yan kanilang mga daladalahin. Katulad ko, yan, meron akong
At heto guys, tignan ninyo itong heart-shaped pendant holding photographs of Makkah and Medina. 1930s pa yan guys, brass and photographic paper. 1930 pa yung baga yung heart-shaped pendant. Tagal na rin yan, 1930s. So tayo na marami pa tayong susilayan dito sa Red Sea Museum. At eto guys, yung mga picture na sa Makkah sa Medina, kung ano yung mga kaganapan. Ayan, at yung mga migrant umrah. Ayan guys. Ayan yung mga lugar noon sa Makkah. Kita ninyo. Ayan yung itsura ng Makkah noon pa. At in-script nila, din drawing, para makita rin ng mga tao na ayan, ganito yung itsura ng Makkah noon pa. Ayan. Ayan yung depictions of Makkah and Medina offer a rare and captivating glimpse into the holy cities. Central to these representations in the Kaaba, situated within Masjid Al-Haram and framed by the city architecture and surrounding mountains. Presented from an elevated perspective, these works showcase remarkable precisions in the architectural details, rendering the Kaaba, domes, minarets, and courtyards with a meticulous composition. It captures the architectural grandeurs of the Kaaba, editing the profound spiritual experience felt by the pilgrims upon arriving in this sacred site. Ayan. Yung mga ano nila guys, so yung mga ginawa pa nila na nabibili sa para makitaan ng mga souvenirs ba yan. At ito yung kanilang mga pilgrims to Mecca. Ayan. Guys, tingnan niyo yung karagatan ng Red Sea. Napakalawak. Yan yung Red Sea guys. So, ayan guys, nalibot ko na itong Red Sea Museum at pinakita sa inyo sa mga gustong pumunta rito at mamasyal para makita itong Red Sea Museum, kung ano yung mga kaganapan nangyari noong unang panahon, ang kanilang mga pamumuhay at ang pagpunta ng mga migrant pilgrims na pumunta dito na nag-umrah at nag-perform ng umrah, pumunta sa Makkah, I mean. So ayan, at magpapaalam na ako at maraming salamat sa panonood at sa nasiyang kayo. God bless po. At dito naman guys, tingnan ninyo itong camera nila yung pagbibideo. Na-restored pa nila kapag kumukuha sila ng letrato. Ayan yun guys. Tingnan ninyo yung
Ang tagal na nito na 1882 to 1886 pa. Hanggang 1882 to 1905. Yan yung mga picture nila na ginamit yung camera ba. Ayan o. Kita ninyo guys. Ang ganda, di ba? Yan na-restore pa nila yung camera nila. Ayan. At dito naman guys, itong ano na yan, yung yung paglalayag nila. Nasakay-sakay yan. Yan, may mga picture-picture pa sila na listed. Ayun yun. At ang tawag dyan sa sakayan na yan ay ito guys yung mamal, yung kung saan sila naglalayag. Mamal cover modeled after ceremonial design from the region of Sultan Abdul Hamid II, Egypt to 19th century pa yan guys. Silk and cotton embroidered with gilt metal threads. Ay gawa yan sa sa cotton and silk. The mammal cover was made to adorn the symbolic palanquin carried in the annual Hajj procession. Yan ang inaano nila na nagpo-procession sila na nandiyan. It was wooden from red and green silk. Kaya nakikita nyo, red at green silk. Embroidered with gold and silver threads. Gawa yan sa gold at silver threads. And inscribed with Quranic verses, names of God and the name of the Prophet Muhammad. Ayan nga yun. The mammal was sent each year from Egypt to Makkah in a grand ceremonial procession tradition that continue until 1952. Ito yan guys, oh. Mga gold yan. At saka yung silk, cotton, yung pagkakasulat niya, mga ginto, gold yan guys. Ang mahal siguro niya, no? Ginto guys, oh. Ayan, no? Diba? Yan yung mamal na sinasabi nila guys. At ang laki, oh. Tingnan natin sa loob guys. Ayan, oh. Ang presko. No. Diba? Yan yung mamal na sinasabi nila. Kaya pala dito sa yung pinunta natin, Al-Mamal Center. Diyan pala nakuha yung pangalan. At ito naman guys yung nila yung sombrero. I think na kapag mainit, yan yung ginagamit nila. At ito naman yung kanilang yung bag o yung inuman. Inuman yata ito, parang cooler kapag nauhaw ka. Yun yata, yan. Tingnan nyo kasi meron siyang na leather ang gawa. Ayan. At itong sinasabi ko sa inyo yung mamal na yung pagkakagawa nito ay gawa sa sa silk and cotton embroidered with gilt metal threads. Hindi pala siya meron siyang halo na embroidered with gold and silver threads. Na meron siyang nakasulat na verses na name ng Diyos at name ni Prophet Muhammad. Ayan na guys. May gold at silver na
nakaano dyan sa kanyang ano, pinta. Ayan, kagaya niya ng mga gold dyan guys. Ito na. Tsaka silver. Ito, mga silver yan. So tayo na. At dito naman sa kabilang kwarto guys, ito yung kung saan ito yung baga, yun ang sa Makkah. At pinaka parang display. Yan pa yung itsura ng Makkah noon. At dito naman guys, ito yung mga porcelana at saka itong mga silver. At may mga nakasulat na mga verse dyan. At saka ito sa Qibla, mga ano yan, mga porcelain na jar. At ito silver naman yan. At yun ay, kita nyo yun yung black stone doon. Silver doon. Ayan, silver yan guys. At ito yung pinakapinto ng Makkah. Kung saan nagpa-pray sila dyan, umiikot. At ito yung nakasulat dito na mga verse. Yan yung bag for the key of the Kaaba. In 1910 pa yan guys. Silver gilt embroidered silk of green ground. Silver yan guys. Yung bag for the key of the Kaaba. Ayan. So tayo na, punta pa tayo banda doon. At heto guys, yung mga letrato nila na kaganapan. Ayan, at na-restored pa nila. Yan yung Al-Mashar, Al-Haram, Musdalifa, Al-Marwa, yan, of the 7th round na 7 beses sila nag-iikot dyan guys, dyan sa Makkah. Yung Al-Safa, from here the pilgrims makes the intention for Salih and the majestic sanctity of the sacred house becomes manifest. Namira Mosque in the Arafat, the middle Jamra pilgrims stones, the middle Jamra on the 11th and 12th of the Dhul Hijjah. Ayan yung Amir Meyman view from the Holy Land. Ito yung mga post nila. Ito yung ano naman yung sa Nawab Ali, yung mga Hajj album. Ramsi Meyman, mga pangalan na Abdul Wahab, Abdul Aziz Mirza, view from the Holy Land. Ayan mga tao na yung mga album nila noong unang panahon na restored pa nila. At ito yung verse Quran, yung mga ginamit nila na mga carpet. Ayan, mga iba-ibang mga carpet yan guys. Ito yung mga istorya na yung mga nag-pilgrimage na pumunta rito, yung mga books niya. Ito yung carpet na kapag nagsasala sila, yan, at na-restored pa rin nila. So tara guys, labas na tayo. At dito naman guys, tingnan ninyo itong camera nila yung pagbibideo. Na-restored pa nila kapag kumukuha sila ng letrato. Ayan yun guys.
Tingnan ninyo, oh, yung ang tagal naman na nito na 1882 to 1886 pa. Hanggang 1882 to 1905. Yan yung mga picture nila na ginamit yung camera ba. Ayan o. Kita ninyo guys. Ang ganda, di ba? Yan na-restore pa nila yung camera nila. Ayan. At dito naman guys, itong ano na yan, yung paglalayag nila. Nasakay-sakay yan. Yan, may mga picture-picture pa sila na listed doon. Yan yung ang tawag dyan sa sakayan na yan ay ito guys yung mamal, yung kung saan sila naglalayag. Mamal cover modeled after ceremonial design from the region of Sultan Abdul Hamid II, Egypt to 19th century pa yan guys. Silk and cotton embroidered with gilt metal threads. Ay gawa yan sa sa cotton and silk. The mammal cover was made to adorn the symbolic palanquin carried in the annual Hajj procession. Yan ang inaano nila na nagpo-procession sila na nandiyan. It was wooden from red and green silk. Kaya nakikita nyo, red at green silk. Embroidered with gold and silver threads. Gawa yan sa gold at silver threads. And inscribed with Quranic verses, names of God and the name of the Prophet Muhammad. Ayan nga yun. The mammal was sent each year from Egypt to Makkah in a grand ceremonial procession tradition that continue until 1952. Ito yan guys. Oh. Mga gold yan. At saka yung silk, cotton, yung pagkakasulat niya, mga ginto, gold yan guys. Ang mahal siguro niya, no? Ginto guys. Oh. Ayan, no? Diba? Yan yung mamal na sinasabi nila guys. At ang laki, no? Tingnan natin sa loob guys. Ayan, no? Ang presko. No. Diba? Yan yung mamal na sinasabi nila. Kaya pala dito sa yung pinunta natin, Al-Mamal Center. Diyan pala nakuha yung pangalan. At ito naman guys yung nila yung sombrero. I think na kapag mainit, yan yung ginagamit nila. At ito naman yung kanilang yung bag o yung inuman. Inuman yata ito, parang cooler kapag nauhaw ka. Yun yata, yan. Tingnan nyo kasi meron siyang na leather ang gawa. Ayan. At itong sinasabi ko sa inyo yung mamal. Na yung pagkakagawa nito ay gawa sa sa silk and cotton. Embroidered with gilt metal threads. Hindi pala siya meron siyang halo na embroidered with gold and silver threads. Na meron siyang nakasulat na verses na name ng Diyos at name ni Prophet Muhammad. Ayan guys.
May gold at silver na nakaano dyan sa kanyang ano, pinta. Ayan, kagaya niya ng mga gold dyan guys. Ito nyo. Tsaka silver. Ito, mga silver yan. So tayo na. At dito naman sa kabilang kwarto guys, ito yung kung saan ito yung baga, yun ang sa Makkah. At pinaka parang display. Yan pa yung itsura ng Makkah noon. At dito naman guys, ito yung mga porcelana at saka itong mga silver. At may mga nakasulat na mga verse dyan. At saka ito sa Qibla, mga ano yan, mga porcelain na jar. At ito silver naman yan. At yun ay, kita nyo yun yung black stone doon. Silver doon. Ayan, silver yan guys. At ito yung pinakapinto ng Makkah. Kung saan nagpa-pray sila dyan, may ikot. At ito yung nakasulat dito na mga verse. Yan yung bag for the key of the Kaaba. In 1910 pa yan guys. Silver gilt embroidered silk of green ground. Silver yan guys. Yung bag for the key of the Kaaba. Ayan. So tayo na, punta pa tayo banda doon. At heto guys, yung mga letrato nila na kaganapan. Ayan, at na-restored pa nila. Yan yung Al-Mashar, Al-Haram, Musdalifa, Al-Marwa, yan, of the 7th round na 7 beses sila nag-iikot dyan guys, dyan sa Makkah. Yung Al-Safa, from here the pilgrims makes the intention for Sali and the majestic sanctity of the sacred house becomes manifest. Namira Mosque in the Arafat, the middle Jamra pilgrim's stones, the middle Jamra on the 11th and 12th of the Dhul Hijjah. Ayan yung Amir Meyman view from the Holy Land. Ito yung mga post nila. Ito yung ano naman yung sa Nawab Ali, yung mga Hajj album. Ramsi Meyman, mga pangalan na Abdul Wahab, Abdulaziz Mirza, view from the Holy Land. Ayan mga tao na yung mga album nila nung unang panahon na restored pa nila. At ito yung verse Quran, yung mga ginamit nila na mga ayan, carpet. Ayan, mga iba-ibang mga carpet yan guys. Ito yung mga istorya na yung mga nag-pilgrimage na pumunta rito, yung mga box niyan. Ito yung carpet na kapag nagsasala sila, yan, at na-restored pa rin nila. So tara guys, labas na tayo. At